Hindi ito KitKat. Ang tawag dito ay under extrusion. Ibig sabihin may areas na hindi nafe-fill no melted plastic. Kaya ganito ang itsura at madaling maputol. Pang-5 print ko na to, akala ko nung una barado lang ang nozzle. Or baka pangit lang yung filament settings ko. Ang gamit kong filament ay Isan PLA+. So hindi ko na bago yung settings at trinay ko siyang palitan. From Polytera, malambot kasi ang Polytera, dapat iba yung settings nila. Pinalitan ko siya ng Isan. Pero actually after nyan, hindi pa rin naging okay. So mag-iisip ako ng ibang cause nung problema nung printer. Kung sa medisina, ang tawag doon ay differential diagnosis. Na-exclude ko na yung isang problema. Next, ang kailangan gawin ay obserbahan yung 3D printer. Parang physical examination. May tumutunog, tapos parang gumagalaw yung hot end. Bakit kaya ganon? Next ay baka barado naman kasi yung nozzle. Tinusok ko nitong needle. Good naman itong flow. Nag 3D print ako ulit niyan, pero ganun pa din, pangit pa rin. So hindi ito yung problema. Sabi ko, baklasin ko kaya kasi baka hindi na-aligned yung extruder at saka yung hot end, at para masagot yung tanong bakit siya gumagalaw. Minsan itong si Bambolab A1, kapag mukhang yung first layer mo ay pangit, may gumagalaw, pwede mong sikipan yung mga screws dito na 3. So ang nangyari dito sa part na to, sinikipan ko yung pangatlo, yun yung medyo loose. At ako ay nag 3D print ulit. Eto na siya, maganda na yung print, walang under extrusion, wala nang tumutunog at hindi na gumagalaw yung hot end. Tandaan na pwede tayong magkaroon ng parehong problema pero pwedeng iba yung solusyon. Kapag hindi gumana yung isang solusyon, mag-try ka ng iba. Tignan nyo naman yung difference nung pangit at saka nung maganda. Malayong malayo yung quality. Kaya yan, importante na dapat alam mo yung 3D printer mo at saka yung mga parts niya.